Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Sa trending and viral news, pagsaklolo ng K9 Golden Retrievers sa mga biktima ng lindol sa Thailand, kinaantigan ng netizens. Ating silipin ang trending tungkol sa K9 Golden Retrievers, kasama si Arnold Herrera.ฮะหมดแล้วเขาบอกเอาอีกนะวันนี้สิทธิ์เอาเลยให้เลยมาเลย Sa gitna ng trahedyang yumanig sa Myanmar, Thailand at iba pang kalapit na bansa, agaw pansin ng cute na Golden Retrievers na sina Safari at Walek. Make no mistake, hindi lang daw sila nandyan para magpa-cute. Dahil ang fur babies na yan ay ilan lang naman sa mga miyembrong bumubuo sa Thailand K9 Urban Search and Rescue Team. Kinilalang cute fur babies bilang sina Tiny, Nuwan at ang Golden Retrievers na sina Safari at Walek. Bilang rescue dogs, subok ng mga ito sa clearing operations at paghahanap sa mga biktimang nadaganan at naipit sa ilalim ng mga gumuhong debris. Ilan sila sa mga numuna sa pagsagip sa mga biktimang natabunan sa pagguho ng itinatayo pa lamang na 30-story na gusali sa Bangkok. Tiniyak naman ng mga handler ang kaligtasan ng kanilang K9 unit tulad ng pagsusuot ng protective gear sa mga aso bago sila sumuong sa panganib. Sa mga larawan at video na kuha ng Reuters, makikita ang K9 unit na nagsilbing emotional support sa mga nasagip na biktima noong pansamantalang naging peligroso ang search at rescue operations. Dinagsa naman sila agad ng certified dog lovers para mag-alay ng regalo at makipag-pictures sa mga super dog. Dahil din sa kanilang ipinamalas na kabayanihan, ginawaran din ang K9 unit ng royal gift na aabot sa 200,000 baht o higit 300,000 pesos. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, NLEX Lingunan southbound entry, bukas na sa mga motorista. Ito ay sa pagtutulungan ng North Luzon Expressway Corporation, Metro Pacific Tollways Corporation, at pamahalaang lungsod ng Valenzuela. Layo ng 491-meter entry ramp na pag-aanin ang daloy ng mga sasakyan sa Valenzuela, partikular na sa mga barangay ng Lingunan, Vintereyales, Lawang Bato, at Paso de Blas. Sa tulong ng bagong entry ramp, inaasahang mababawasan ng 32% o 5,255 sasakyan ang dumadaan sa Paso de Blas Road East Service Road Interchange na kasalukuyang dinadaanan ng mahigit 16,421 motorista araw-araw. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.